Maganda umaga, tanghali, hapon, gabi sa zodiac sign na Gemini. Lola Baby po nagpapakilala. Bibigyan ko po kayo ng general reading para sa buong buwan ng June. Yan. Okay, so titingnan po natin the energies in the whole month, for the whole month of June. Yan ha, okay. General po ito. Kung makaresonate, salamat. Kung hindi po makaresonate, ay di po, wag po ninyong i-mind. Yan lang ha. Kung hindi kayo relate, wag, ay di, salamat. Kung hindi naman kayo relate, sa palagay nyo hindi para sa inyo ang reading na ito, ay di, leave it, di ba? Iwan nyo. Wag nyong ima-mind. Okay? Since general po ito. Salamat ng marami. So, simulan na natin ha. Let's see the energies. Bago kayo, gagamit ako ng dalawang tarot decks. Okay? Yung isa mix. Big sabihin, upright and reversed. Ito naman puro upright. Okay? So, narito yung tinatawag na technology. Yan ha. Ito ay mga Gemini na gumagamit sila ng teknolohiya gaya ng mga iPhone, 'di ba? Computer, yan. Sabihin na nating yung AI, okay? Yan, artificial intelligence o maaring mga nagtatrabaho ito as IT software, 'di ba? Yan. Maaring ito yung tinatawag profession niya, 'di ba? Magaling siya sa IT. It's more about technology. Yan ha, computer, 'di ba? So meron ditong tinatawag na adulthood, 'di ba? Yan. So maari ito'y birthday kasi current lifetime. 'Di bagay. Happy birthday, Gemini. 21 ngayon. Happy birthday, Gemini. Happy birthday, dear Gemini. Happy birthday to you. Hip, hip, hip. Hooray! Hip, hip, hip. Hooray! Yan. So, ito isa mga nagsa-celebrate ngayon. May 21. Happy birthday po. Yan ha. Okay. So, maaring meron naman sa inyo is mga nagtatrabaho sa gobyerno. Maybe you have a position, okay? As a governor, di ba? O maaring advisor ka ng presidente ng ano, di ba? Yan. Okay? Yan. Maaring ikaw nasa korte, abogado, judge, di ba? So, meron ditong tinatawag na swindler, di ba? Yan. Kung hindi naman kayo ang nagsiswindling, kung hindi kayo ang swindler, maaaring biktima kayo ng swindling. Maaaring na-scam kayo, di ba? Yan. Meron ditong umiiwas na madakip, di ba? Yan, may swindler. Yan ha. Merong expose, ma-expose. Yan ha. Okay. So, last na, di ba? Yan. Ito yung tinatawag, may mga Gemini na nakakaranas ng sexual assault, di ba? Yan. Maaari sabihin na nating rape victim, di ba? Harassment, di ba? Yan. Kasi victim sexual assault, di ba? Yan. So, maaring sa school, maaring sa trabaho, maaring sa surrounding, sa community, sa kapitbahay, di ba? Yan. Meron ditong witness. Baka naman kayo ang naka-witness, di ba? Nang tinatawag na as sexual assault. Maybe you are working for tinatawag mga biktima, okay, ng sexual assault. Maybe you're a psychologist, a psychiatrist, di ba? So, meron ditong tinatawag balance, di ba? Ibig sabihin ng balance ang iyong pamumuhay, di ba? Ang iyong buhay, di ba? Yan.
So, yan na, maintain balance in all areas of your life, di ba? Meron naman ditong compassion, di ba? Maybe you're a very, very compassionate person. Nakalagay, show compassion towards yourself and others. Ang nakikita ko, you're very, very compassionate. Hindi kayo bias, 'di ba? It's like pinakikinggan mo are, di ba? Para dito yung tinatawag, hindi one-sided lang ang story ang naririnig mo, di ba? So dito nakikita ang tinatawag harmony. Ito'y sa bahay ninyo, marriage life, sa family mo, mother and father, sa siblings, di ba? Family. Yan ha. So napaka-balance ng inyong pamumuhay, di ba? So nakikita dito, you're a big dreamer, di ba? Yan dreams. Mahilig kayo sigurong mag-daydreaming, di ba? Mangarap, libre naman ang pangarap, di ba? Dream big and believe in the possibilities. So ganyan kayo, di ba? So let's see na ha. Ang inyong tarot. So, uunahin natin yung tinatawag puro upright. Di ba? Yan. Sandali tinitingnan ko. Yan, okay? Saang energies ito? Saan pong areas ito sa buhay ninyo? Okay? Ano ang gusto nyong malaman? Di ba? Ito bagay may kinalaman sa family, sa usapang puso, friendship, trabaho, pera, ibang tao, tingnan po natin. Okay? So, naririto ang tinatawag na the Queen of Wands, di ba? So, ibig sabihin nito, may mga Gemini na dreamer. You're a dreamer, di ba? Yan. Okay? Palagi kang merong hinihintay. Yan, nakikita dito. Maybe you are waiting for an opportunity para ito is magawa mo or mapuntahan mo. Yan, 'di ba? Maybe may mga hinihintay kayong kasagutan, 'di ba? Baka may hinihintay kayong tao. Baka may hinihintay kayong container or packages, 'di ba? Baka may hinihintay kayong bisita or may hinihintay kayong pera, 'di ba? Yan. So naririto ang tinatawag na the chariot, 'di ba? So ibig sabihin ng the chariot, maaring ito yung tinatawag na sa bahay, maaring meron kayong mga online businesses, 'di ba? Online na trabaho, yan, maybe you are dealing with people pero sa online sa bahay. O maaari namang meron kayong tindahan right in the doon sa harapan ng bahay mo o baka ni-utilize mo ang bahay mo, 'di ba? O maaaring sabihin na natin you are homebody, 'di ba? Nagre-raise ka ng family mo, 'di ba? So maaari ito'y business, nagraran ka ng business mo, 'di ba? Kung ito'y may kinalaman sa tinatawag na pamemera business, 'di ba? Financial outcome, ibig sabihin nito it's like naghihintay ka na ito is mag-boom, okay? Let us say gusto mong magbukas ng business or sabihin na natin meron kang existing na business. So naghihintay ka na sana pala rin mag-boom ito, 'di ba? So maaari namang you are dealing with sabihin na natin baka naman ang iyong nanay is a teacher, 'di ba? Baka pinalaki kayo na anong tawag dito sa pangaral, 'di ba? Magandang pangaral, 'di ba? Baka ang nanay mo is a very very religious person, 'di ba? Very very organized, 'di ba? So pwede rin to sabihin na natin career, 'di ba? May kinalaman ito sa career. Okay? Pwedeng sabihin natin wala ho akong career lola kundi nasa bahay. Dito, ibig sabihin nito paano mo patakbuhin, 'di ba? Paano ang relationship mo? Paano mo i-raise up ang children mo, 'di ba? Yan. So nakikita naman dito kung ano man ito, 'di ba? Hinihintay mo. Yan ha, okay.
Kumbaga dito, yan, kung ano itong hinihintay mo, magkakaroon ng tinatawag na resulta, malaking resulta. Yan ha, kasi narito ang tinatawag na the Nine of Pentacles. Yan ha, so ibig sabihin nito, one of your dreams is magkakaroon or ito yung tinatawag darating na. Okay, halimbawa sabihin na natin ang isa sa pangarap mo is makabili ng sasakyan, 'di ba? Ibig sabihin nito mangyayari na, or baka naman gusto mo magpatayo ng bahay, 'di ba? Mangyayari dahil darating. Kasi kung ano ang mga pangangailangan mo dito, 'di ba? Na ito is with concern, may concern dito, 'di ba? Or maaaring gusto mong mag-branch out or mag-business o mag-travel, 'di ba ga? So ibig sabihin nito, one of your dreams will magkakaroon ng katotohanan. Okay? Magmamaterialize kung anong iniisip mo, ano itong hinihintay. Kasi hinihintay mo ito, 'di ba? Kasi ito yung tinatawag dito mo gagamitin, 'di ba? Diyan mo siya gagamitin. Okay? Kung ito na may sabihin na natin your profession, maaring profesyonado ka, 'di ba? Ibig sabihin nito hinihintay mo, 'di ba? Yung mag-materialize kung sino itong kausap mong mga tao, 'di ba? So halimbawa, ikaw is nasa politika, 'di ba? So ito kung ano itong hinihintay mo, magmamaterialize, 'di ba? Yan, kumbaga dito baka naghihintay ka ng pork barrels, 'di ba? Naghihintay kang ikaw is tinatawag mabigyan ng sabihin natin ng upgrade, upgrade ang posisyon mo. Hindi lang naman ito politika, sa trabaho din ito, 'di ba? Yan. So ibig sabihin nito magkakaroon ng tinatawag na raise ano tawag dito, higher position, 'di ba? Upgrading, wins, 'di ba? Wins, yan ha, ano pa? Yan na, it's for your future. Maaring ito yung tinatawag na naghihintay. Maaring sabihin na nating magre-retired na kayo. So hinihintay na lang ninyo itong inyong tinatawag retirement money, 'di ba? Maari ito ay may mga kasamang insurance, 'di ba? Kung ano man ito. So narito yung tinatawag magkakaroon ng katuparan, magkakaroon ng tinatawag na accomplishment. Yan ha, kung ano't ano man ito, saan man itong area sa buhay mo, marriage, trabaho, 'di ba? Pag-abroad, pag-aaral, 'di ba? Yan. It's like dito merong pagtatapos. Yan ha. So kaya dito lumabas ito. Yan. Ito yung tinatawag dreams come true, accomplishment. Thank you very much. Ay, sandali, hindi pa pala tapos. Meron tayo ditong tinatawag reverse and upright, 'di ba? So maganda yung unang reading ha. Okay. So tingnan naman natin ano naman ito. Saan naman itong area sa buhay ninyo. Okay? Kung hindi po relate sa inyo, huwag nyo pong imamine. Okay? Yan. Kaya po ito is tinawag na general. Yan po ha. Oo. Ikita naman ninyo, 'di ba? Double confirmation dito. Ano na naman ito, 'di ba? Yan nakita ninyo, 'di ba? So magkakaroon dito ng tinatawag accomplishment kung may mga hinihintay resulta, 'di ba? Yan. So maaring ito sabihin na nating tinatawag may mga nag-aaral, 'di ba? Mag-aaral, gagraduate, 'di ba? Yan. Maari ito'y utang sa bahay, mababayaran na. Kung ano man yan, 'di ba? Baka naman hinihintay mo itong malaking halagang ito sapagkat maaring magpaparenovate ka ng bahay, magpaparenovate ka ng business sa building mo o kaya magpaparenovate ka ng sasakyan, whatever, 'di ba? Or gagamitin mo ito sa tinatawag na travel plan. May kagastusan, 'di ba? Baka bibili ka ng lupa, bibili ka ng mga gamit kagaya ng appliances, 'di ba? Yan. So naririto naman yan, tinatawag dito sa second energy ng tarot decks na may upright at reverse. So titingnan natin ito ha.
So, naririto ang tinatawag na yaan. Maaring for some of you, naghihintay lang kayo ng papalit sa inyo. Okay? Maaring seaman ka, naghihintay ka ng karelyebo dahil gusto mong mamahinga. Yaan. Ibig sabihin nito, ibababa mo muna ang corona mo para ikaw is makapamahinga. Diba? Maybe you're a wife, a father, a mother, napapagod ka. Diba? So, ibig sabihin, maybe you want to tinatawag take a break, 'di ba? Yaan. So pamamahinga ng inyong pag-iisip. It's like tinatawag na ibinababa mo muna ang iyong crown para makapamahinga kayo, 'di ba? Yaan, walang isipin. Yaan ha. So ito tinatawag, okay? Yaan. Ito yung tinatawag na kung kayo whatever is this, meron kayong mga iniingatan. Okay? Huwag makurap, huwag itong matrespass, huwag itong malusob, di ba? Walang makakapasok. It's more about tinatawag boundaries. Okay? Naglalagay ka ng boundaries between you and others para dito mapanatili ang tinatawag katahimikan ng bahay mo, katahimikan ng pag-iisip nyo, di ba? So maaring for some of you here, whatever is this, tinatawag na kaya ka nasa Four of Swords, it's like namamahinga pero nag-iisip ka, maaring sabihin natin nagdadasal ka or nagpaplano ka gamit ang isip mo kung ano itong gagawin mo sa iyong, let's say sabihin natin sa trabaho mo, di ba? Yan sa pamemera mo, di ba? Relationship, yan. It's about your next step, di ba? Yan. So, ibig sabihin nito yung tinatawag, you are planting and planting, working and working. Maaring may mga kasi lumabas dito ha, tingnan ninyo ha, lumabas dito ang tinatawag technology. Maybe it has something about your work, di ba? Para lalong mapaghusay, di ba? It's like, nako, luma na naman ang iyong style ng programming, di ba? So, ibig sabihin nito, tinatawag na nag-iisip ka, di ba? It's like, updating, upgrading, 'di ba? Nag-iisip ka, maaring ito yung tinatawag, papasok ka sa school para ma-upgrade ang iyong tinatawag na know-how na meron itong kinalaman sa technology, 'di ba? It's more about pag-aaral, maaari, 'di ba? So, kung ano man ito, maybe you're a lawyer, may idinedepensa ka, di ba? Na tinatawag na kliyente, di ba? Yaan. Kung kaya dito nakikita, di ba? Yung tinatawag, maybe sabihin na natin you're a judge, you're a lawyer. May halimbawa sabihin natin gagawa ka ng sistensya, di ba? Na tinatawag na desisyon. Kasi dito ibig sabihin nito yung tinatawag the outcome, the result, di ba? Hindi ka dapat magkamali. Or maaring ito yung tinatawag na you are working for the government. Yan. Kumbaga dito, para bagang tinatawag under the surveillance ka. Diba? Yan. Palaging meron nakatingin sa inyo. Okay? Maaring training ka. Diba? Nagta-training ka. Yan. Maaring you are working, sabihin na natin ito ang employer nyo, ikaw ito. Diba? Yan. So, maaring dito nag-iisip kayo, maaring sabihin na natin napapagod ka na, gusto mong mag-live. Okay? Take a break. Yan ha? So, let's see. Okay. So, naririto, di ba? Yung tinatawag na itong Gemini na ito is not always active. Yan ha, okay? Maaring they are far from their friends. Hindi sila palaging kasama sa
kasayahan. Okay? So, maaring itong Gemini na ito is nakakaranas ng tinatawag losses. Diba? Yan. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag, o baka tinatawag, kaya ito is naka-upright. Diba? Nag-iisip siya ng strategy. Diba? Paano niya ma-improve ang kanyang tinatawag pamumuhay or way of working, 'di ba? Yan. So nakikita dito maybe the Gemini is not happy pag palagi kasi meron ditong the ones, 'di ba? Ibig sabihin nito laging nakatingin, 'di ba? Yan. It's like they are expecting too high from the Gemini, 'di ba? Yan. So ibig sabihin nito ayaw ni kaya dito nakikita mo si Gemini para bagang tinatawag na gusto niya. Okay? It's like kailan kaya ako magkakaroon ng freedom dito sa tao na ito. 'Di ba? Maybe sabihin na natin baka ito'y asawa, magulang, employer, 'di ba? Yan. Kung kaya dito nakikita hindi ka masigla, 'di ba? Hindi 'yung tinatawag na it's like wala kang time to party, 'di ba? Wala kang time. Yan ha. It's like palagi kang all of the time narito sa tinatawag na pagtatrabaho. Yan ha. Okay. For some of you here, nakikita ko dito masyado kayong ano tawag dito? Gustong-gusto yumaman dito. Gustong-gusto nyo yumaman, 'di ba? Non-stop, ibig sabihin nito, non-stop working. Maaring workaholic kayo. Ayaw nyo tumigil sa katatrabaho. 'Di ba? Kung kaya dito, nakikita naman, merong nangyayari. 'Di ba? Yan, oh. Workaholic ito, non-stop working. So, ibig sabihin nito, may nangyayari. May napapala. May pumapasok. 'Di ba? Yan. Maring dito kaya ka hindi tumigil sa katatrabaho dahil meron ka sigurong gustong bilhin. Kailangan mo ito, 'di ba? Kaya dito nakikita non-stop working. Yan ha. Okay. So last card na lang ha. So ano nangyayari ngayon, 'di ba? Yan. Your cups is filled. Meron ng isda. 'Di ba? Yan. So whatever is this, kung ano itong ginagawa ninyo, it's like tinatawag you are working very hard, non-stop worker kayo, 'di ba? Non-stop working. So nakikita dito it's about your dreams, 'di ba? Nakaupo ka naghihintay, 'di ba? Kumbaga dito yung tinatawag na ano tawag dito? It's like praying to God, 'di ba? Or yung tinatawag para lalo mong ma-improve, mabago. Yan, para lalo mong mapagbuti ang trabaho mo, 'di ba? Maybe this is your job. Maybe you have a position, 'di ba? Kung ano man ito. Ibig sabihin nito magkakalaman. Yan magkakalaman ang iyong tinatawag na hard work, magkakaroon ng payoff at ito na ang darating sa inyo. Okay? So nakikita dito yung tinatawag na general po ito ha. Kung kayo is relate, salamat ng marami. Kung hindi po kayo relate, hindi ito sa inyo, sasabihin nyo, I'm already old na for that, then this is not for you. Okay? Huwag pong ipipilit. So ito ha, kung ano man itong hinihintay ninyo, pinagtatrabahuhan mong maigi, a sign of dollars, diba? A sign of money, a sign of wealth is coming your way.